Sakaling maiuwi sa Pilipinas ay handa ang prosesong pagdadaanan ni Zaldico. Kung wala pang itakda ang Sandigan Bayan, ay posibleng ipiit muna siya kung saan nakakulong ngayon si dating Senador Bong Revilla. At nakatutok si June Veneracion. Live po yan kung saan posibleng idiretso si Ko. June, saan naman yan? Mel, dito sa Camp Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police, dadalhin si dating Congressman Zaldico pagbalik niya sa Pilipinas mula Czech Republic. Sabi yan Interior Secretary John Vic Rimulya. Dito na rin gagawin yung medical examination at booking procedure ng isa sa mga pangunahing karakter sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Inaasahang masihigpitan pa ang seguridad sa Camp Crame kapag dumating na ang araw ng pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Dito sa kampo, ididiretso si Ko paglapag sa Pilipinas mula Europa. Upon terra firma, he will be turned over to the PNP. Dadali siya sa Crame for processing. Sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group, maaring gawin ang booking procedure, gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Sa PNP General Hospital naman posibleng gawin ang medical at physical examination. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Pagkatapos ay dadali na siya sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant para sa kasong graft and malversation, kaugnay ng mahigit 280 milyon pesos na maanumalya umanong dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang Sandigan Bayan na magpapasya kung saan siya ikukulong. Ang mga naunang nahuling akusado sa bagong Quezon City Jail sa Payatas ipinakulong ng Sandigan Bayan. Pero kung wala pang desisyon ng korte, pwedeng sa CIDG Detention Facility muna ikukulong si Ko. Ang official detention facilities lang siya pwedeng i-detain. So, in all probability sa Payatas siya ilalagay. Sa pagbabalik ni Ko sa Pilipinas, halos wala na siyang babalik ang karangyaan na kanyang nakasanayan. Ang mansyong ito sa Pasig, kung saan daw sinasabing kinukuha at hinahatid ang mga mali-maletang pera, ay may writ of preliminary attachment na ng Sandigan Bayan at di pwedeng gamitin habang may nakabinbin sa korte. Bukod sa mansyong ito, hindi rin pwedeng gamitin ni Ko ang ilang condominium unit at ari-arian ito sa Maynila at Bicol. Nahatak na rin ng gobyerno ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Rolls-Royce at Cadillac. Maging mga helicopter at eroplano niya na nakapangalan sa kumpanyang SunWest Construction Development Corporation na nakakuha ng milyon-milyong kontrata sa gobyerno. Bukod dyan, tinatayang nasa bilyong piso ang halaga ng mahigit 100 bank accounts at insurance policies ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC. Sabi naman ng PNP, nakahanda itong magbigay ng tulong at suporta para masigurong masusunod lahat ng legal na proseso, kabilang na ang koordinasyon sa magbabalik ni Ko sa Pilipinas. Sa lalim ng kanyang pagkakasangkot at dami ng kanyang nalalaman, tiyak na ngayon pa lang ay matinding paghahanda na ang ginagawa ng Philippine National Police para sa mahigpit na seguridad para kay Zaldico mula pagbalik niya ng Pilipinas hanggang sa maidala siya sa kanyang permanenteng kulungan. Mel. San tanong lang, June, ha? Di ba yung kasong malversation ni Ko, non-bailable yun di ba? Pero may chance ba na mapayagan pa siyang makapagpiyansa kaya? Mel, totoong non-bailable nga yung malversation, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na siya pwedeng humiling sa korte na siya payagan na makapagpiyansa. Ganyan na ganyan, Mel, yung ginawa ng kanyang mga kapwa-akusado mula dun sa DPWH, mga dating official ng DPWH, maging si dating Senador Bong Revilla. Ayun nga lang, yung petition for bail ng mga dating opisyal ng DPWH, Mel, ay ibinasura ng korte. Ang dinidinig na lang ngayon ay yung petisyon ni dating Senador Bong Revilla, kaya isa rin yan sa mga inaasahan na gagawin ng legal team ni dating Congressman Zaldico, yung paghahain nga ng petition for bail. Mel. Ako, kaabang-abang yan, ha? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.